kasalanan. Kami po ang nagsalba dyan. Oo, sinalba namin yan. Sa kahirapan. Yan, inampi niya yun. Sa totoo lang, sir. Inampi niya. Inampi niya. Okay. Dadagnan namin ng hirap na hirap. Hoy, respeto Ano ba dami niyan siya, Ma'am, sir? sandali. Paano natin madadaan sa maayos na pag-uusap? Kasi puro kasinungalingan sinasabi nila, naniniwala po kayo. Ma'am. Sir, dahil ang puhunan ko sa tindahan, sir, ninakaw niya. Eh di sampahan nga ng kaso. Di ba sabi ko walang magtatalo-talo? Ganito. Pinapakinggan natin dalawang panig eh. Ayaw niyo magkain. Ikaw, alam mo, ikaw pagsasabihan ko eh. Hinahayaan mo to eh. Ikaw anak ka, nanay mo yan. Tuwa mo? Out na nga dapat siya dyan eh. Ngayon, ikaw kung nagnakaw sa'yo, kasuhan mo. Ang burden of proof nasa'yo, patunayan mo nagnakaw yung matanda sa'yo. Pinakain ko yan siya. Natural, pakainin mo, nanay niya. Tapos sinabihan ako ng sampit. Sinabihan ako ng sampit. Makinig ka. Ilang taon ka na? 52. Ilang taon yun? 77. Kano nito? Nanay niya. Hoy, tayo na ang tatay mo. Dapat ikaw ang tumatayong padre de pamilya. Buhay pa yung nanay, wala pa kayong karapatan na i-question. Wala pa rin kayong right doon. Kaya tigil-tigilan yung pag-ano Ano sa mama ng loob namin, sir, kami po nagsalbad sa buhay niya na Ate, ang pamilya nagtutulungan. Yun nga po, nagtutulungan. Bakit kami ang naging masama? Respetuhin mo ang nanay Bakit niya. ka- Ma'am, sandali lang. Paano ko kayo maintindihan kung ganyan kayo magsalita? Kasi naniniwala Kanina kayo pa sa lang, kanila, sandali. sir, eh. Sandali! Sinasabi ko sa inyo kanina na makipag-usap kayo ng maayos, especially ikaw. Pakikinggan ko naman kayo kung maayos kayo makipag-usap. Humingisi pa kayo, tumatawa pa kayo. Sa tingin mo ba, paniniwalaan ko kayo kung ganon? Nanay, kamusta po kayo? Simula kahapon, syempre baka nakapag-isip-isip po kayo. Daming kumampi sa side mo. Ang sinasabi nila, syempre ikaw pa rin ang nanay, mas nakakatanda po kayo. Meron pa po ba sa puso ninyo bilang nanay na subukang intindihin o patawarin yung ginawa sa inyo ni Sir Alberto? Hindi ko magagawang papatawad yun. Kasi, nilapastangan ako nila, mag-asawa. Pero bukod ba doon, nanay, kasi sana maintindihan mo rin, nanay, na nandito yung bitag, yung programa namin para kung hindi naman namin pinipilit sa inyong mag-ina na talagang ibalik yung dati nyong relasyon. Syempre kailangan nyo rin ng oras yan para bumalik yung dati nyong relasyon nga. Pero ang sa amin kasi, nanay, gusto namin kahit papano mapagbati kayo, kahit papano magkaroon man ng ayaw. Tumiiling si nanay, mukhang ayaw talaga. Pero nanay, huwag niyong, kumbaga, buksan niyo pa rin yung chance na maayos natin to. Kasi ang bitag, kaya nandito ang bitag, solution po talaga yung hinahanap namin. Well, ganito na lang, no? We don't wanna impose siguro kay nanay. We don't wanna force anything. Ang gusto na lang na ipahatid namin ng mga taga-bitag dito na siguro, nanay, na kahit papano, kung ano man yung hiling ninyo, for example, yung ATM, which is nagawa na ng paraan, and then ang yun naman yung sinasabi mong papeles sa NHA, then yun na lang siguro. Pagdating dun sa relasyon ng pamilya, hahayaan na lang namin kayo. Kung may magagawa yung kahit paano magawa ng paraan ng CSWD na ma-check kayo, masiguro yung inyong kalagayan, kalusugan, then okay na sa amin yun, and as well dun sa magagawang assistance ng barangay. Okay? Opo. Siguro we'll go ahead muna and call itong unit in charge ng CSWD Bagong Silang, Caloocan City, si Melanie Parenas. Naka-live tayo sa IBC TV 30. Ma'am, we were hoping
hoping sana ng inyong tanggapan ay siguro makapagawa ng welfare check and mediate between the family. Kasi mukhang nanay is feeling naagrabyado siya or naabala siya in any way dun sa kanyang mga anak. So, anong magagawa ng inyong tanggapan, ma'am? Would you be able to assist on this part? Since siya po ay residente ng Caloocan, kailangan lang po siguro una, bisitahin namin sila para makausap namin sila pareho. So Okay. para malaman namin yung bawat side nung mag-ina. Ang gusto pa rin naman natin mangyari ay a restorative approach or restorative practice na magkaroon sila ng pag-aayos mag-ina, ganyan. Mabalik kung ano yung relasyon na meron sila. Maasahan nyo, sir, na kami po ay aagarang mag-aksyon. Makuha lang po namin yung informasyon sa inyo, yung resident address po nila, sir, para kami po ay makapag-conduct agad ng Yes, ma'am. visit. At mag-feedback din po ang aming opisina sa inyo. Okay, ma'am. Asahan namin yan at yung mga staff namin will also coordinate sa inyong tanggapan para doon sa mga impormasyon na kailangan niyo. Anyways, ngayon on the line na ngayon si clinical psychologist na si Ma'am Dr. Camille Garcia. Siguro, ma'am, ano ba yung take ninyo dito, yung effect siguro on both sides, epekto kay nanay, and as well, bakit may mga factors doon sa mga anak also as well? Bakit nila nagagawa yun? Or was there something in the past that contributed to that? May para baka may buong picture kayo dito, ma'am, para fully may understand namin. First, alam niyo, pag sa mga seniors kasi, tatandaan natin, lalo ngayon at least gusto ko lang din kasi bigyan ng linaw para sa mga nakikinig na mga matatanda, 75 up. Bakit? Kasi sila, nakakaranas sila ng depression. Pangalawa, feeling nila helpless sila. Meron silang feeling na parang wala na silang silbi sa buhay, so nagiging worthless din sila. At the same time, feeling nila napabayaan na sila. So kung ganito yung nangyayari na parang inaagawan nyo pa ng kahit na konting financial na estado ang inyong mga magulang, mas malaking factor yun na sabihin natin, very depressing sa isang magulang. Kukunin pa natin yung kung ano yung para kay nanay. Kasi sa nanay, parang yun na lang yung kanyang yung material na meron siyang pinangahawakan na pwedeng gamitin niyang gastusin. Kayo, pinalaki kayo to become independent individuals. So dapat more or less, alam niyo kung anong pamamaraan, kung paano kayo maging independent at paano kayo na mabubuhay nang hindi niyo kinakailangan yung nanay niyo pagdating sa financial na pangangailangan. In fact, dapat 'di ba pag although pangit na sabihin na talagang binibigyan ng responsibilidad ang mga anak na mag-alaga sa kanilang magulang, pero ang intake dito, kung kayo ay pinalaki na maganda yung values nyo, hindi kayo iinda ng kahit nahihingi for financial gain dun sa pag-aalaga sa magulang nyo. Nabanggit ninyo napakahalaga na 75 years old, no? And up, nagkakaroon ng depression. Tama nga kasi that's in their last stage of their lives. Umaabot na sa point na napapag-isipan nila kung saan sila hantong, saan sila pupunta, ano ba yung magiging afterlife nila, and many other things. So, napakahalaga, ma'am, yung nabanggit ninyo na yun sa 75 years old. I will be calling Attorney Batas also na magbibigay ng legal side ng matter na ito. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Council po. Magandang umaga po sa lahat ng sambayan ng nasa pabitag mo. Magandang umaga din po kay Doktora na napakagandang maging guidance counselor. Medyo sangayon po ako sa lahat ng sinabi ni Doktora. At kaya po ako katig na katig sa panukala po ni Ginoong Ben Tulfo na pagka siya nandun sa Senado gagawa ng batas na magkakaroon po ng mas magandang ugnayan ng mga magulang at ang kanilang mga anak upang ang mga magulang na tumanda na magkaroon pa rin ng pagkalinga, pagmamahal, care and concern mula sa mga anak. Actually po, ang ganda po ng pananaw ni Ginoong Ben Tulfo sapagkat yung pong pag-aaruga ng mga anak pagpapakita po ng paggalang. At sinasabi po ng banal na kasulatan, if you will permit me, may tungkulin ang mga anak na igalang, arugain, at kalingain ng kanilang mga magulang sapagkat yan po ang utos na nagbibigay ng mahabang buhay at masaganang buhay sa mga tao, sa mga anak. Yun lamang po marahil, Ginoong Carl Tulfo, Doktora, pagpapaalala po sa mga anak na meron pong biyaya na binibigay para po sa mga anak na hindi nagpapabaya sa mga magulang. Ginoong Carl Tulfo. I think very, very malaking point yung sinasabi niyo, Attorney, na yung
role ng isang anak na parang gampanan ang responsibilidad na alagaan din ang kanilang nanay, napaka-importante dahil ika nga tayo ay sinilang ng ating mga magulang, especially ang ating nanay. Siya ay nagsilang, kagaya nga sabi ni Freddie Aguilar sa kanyang kanta na Anak, nung isilang ka sa mundong ito. Napakahalaga ang papel ng isang nanay, no? So, forever na magkakaroon tayo ng malaking pasasalamat sa ating mga nanay kahit man ano ang klaseng gulo at ang mangyayari, dapat meron pa rin tayong respeto at paggalang sa ating mga magulang. So malaking bagay yung sinasabi ninyo, attorney. Ma'am, bago tayo magpaalam ngayong araw, ano po magiging huling advice ninyo dito sa magpapamilya? Okay, unang-una, no, alam nyo, tayo mga Pilipino, we always care for our elderlies. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit tayo umaabot sa punto na talagang nagagawa natin ng mga ganitong panglalamang sa ating mga magulang. Dahil kasi first and foremost, alam niyo mga magulang, napaka-forgiving yan eh. Sila nga yung, pag tinatanong who gave the unconditional love, it's not even your wife, your partner, or even your siblings or friends. It's actually your parents. And yun pa lang, alam niyo sa kahuli-huli ang pagkakataon, ang isisigaw niyo pa rin magulang niyo. At sana maintindihan ng mga ng mga anak ha. Alam niyo kung kayo magsasabi lang kayo ng sorry, baka magkakaayos kayo eh. Hindi niyo kinakailangan na umabot sa punto na aagawin kung anong meron. Alam niyo, kumisan din talaga nagkakaaway-away, di ba, Sir Carl, na may mga pagkakataon na hindi pa naman namamatay magulang, nag-aagawan na sa mana. Yes. Ano ba naman mamanahin yung konti? Pag nawala na yung nanay niyo, wala na rin yung ATM na yan. Tama. Hindi niyo na magagamit yan. Pero sa ngayon, siguro dahil yung nanay niyo, tatandaan niyo, hindi naman yan bumabata. Pero sana for the last years of her life, make her happy. Kasi malaking bagay yung nakikita ng isang magulang na masaya siya dahil kasi pinapakita ng anak na meron pa rin silang pagmamahal, meron silang sabihin na natin na gusto nila na ipakita how they care and comfort their mother. First and foremost, tatandaan natin, ang alam ng lahat, pag ang pamilya mo, yan ang pinaka-safest place. So sana wag niyong gawin na yan din yung magbibigay ng matinding sakit ng loob sa inyo. Dahil kasi masakit din maramdaman na isang magulang na ganun ang nangyayari sa kanya. Yun lang po. Okay. Maraming salamat, no, Dr. Camille, at malaking tulong ang inyong advice na naibigay ngayong araw. So maraming salamat po, Dr. Camille Garcia. Yan naman, ayon sa National Housing Authority, ang kanilang pamahagi na house and lot ay nakapangalan sa mag-asawang Carlito Espanyo at Angelica Espanyo. Tanging ang mag-asawa lang din daw ang may karapatan na humawak ng papeles. Paalala rin ng National Housing Authority sa lahat ng manonood ng hashtag Ibabitag Mo, lalo na kanila nanay Angelica, na hindi maaring ibenta ang bahay na pinapamahagi o binigay ng NHA. Yan, base sa Republic Act 7279, Urban Development and Housing Act, socialized housing units including its improvement cannot be sold, alienated, conveyed, encumbered, or leased by any beneficiaries. So, napakahalaga yun na at least nabanggit na rin namin sa inyo kung ano ang panig ng NHA tungkol sa issue na ito. So, ngayon naman balik na tayo dito sa inyong dalawa. So, ngayon naman ibabalik na yung sinasabing papeles at yung ATM ay okay na. Ikaw naman, Sir Alberto, maraming salamat sa paglapit dito sa mismo programa. And sana naman siguro na after nitong programa na magawa na lang ng paraan na manahimik na lang tayong lahat, na magkakapatid and everything, na wala na manghihimasok at hayaan na itong si nanay, no? So, napaka-importante kasi number one na kailangan natin intindihin na number one foundation in our in Philippine culture is family. So, pagdating kasi sa pamilya, napakahalaga na magkakasama at magtutulungan ang pamilya. Bakit? Kasi sa hirap at ginhawa ang nandyan para sa atin ang pamilya. So, napakahalaga yan para sa inyo. At least sinasabi ko na bago tayo maghiwalay at mag-part ng ways ngayong araw, at least may naiwan ako sa inyo na kahit papano na advice, magandang advice na sinabi ni Dr. Camille, magandang advice din na sabi ni Attorney Batas. So napakahalaga din na aside dito sa naging issue na napag-usapan natin ngayon at kahapon, maganda din na dapat yung mismong
pag-aayos nyo ng pamilya. Sana naman yun ang masunod. Sige, maraming salamat nanay at maraming salamat Sir Alberto. Okay. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo. After po nung naipalabas po yung problema namin dito sa Bitag, nakauwi naman po si mama ng maayos sa bahay. Pagkatapos po nun, hindi pa rin tumigil si Heidi Espanyo, ang aking hipag, at ang aking kapatid na si Alberto Espanyo sa panggugulo kay mama. Binibigyan pa rin nila ng stress si mama, na dumating po sa point na kinasuhan po nila kami ng cyber libel. So, nung mga time po na yon is continuous po talaga ang pagpunta namin. Umattend po kami ng mga hearing. Hindi po kami nagsiskip ng mga patawag nila. Nag-decide po ang fiscal na dismiss po ang case namin. Ngayon po nung time na yun, parang hindi ko ma-explain yung sarili ko na parang sinasabi ko na eto na ba yung time na talagang pwede na ako sigurong magtrabaho ng dire-diretso. Ngayon po parang masaya talaga ako kasi although kahit hindi pa kami nagkakaayos or dumarating po sa point na nag-uusap ng mga problema namin na dapat namin ayusin, okay na din po ako doon. Ang hinihiling ko lang din po talaga is kahit doon sila nakatira or gusto na talaga nilang umalis, ang importante po kasi yung health ng magulang. Ang nararamdaman ko po, na-dismiss po ang kaso. Masaya po ako. Naluwag sa kalooban ko na na-dismiss. Maraming salamat po sa Bitag kasi po na-resolba ang aking problema.